This is live! Oops, practice lang po. Magandang araw, Davaoeños. So today, another vlog, another adventure day na naman po. Nandito pala kami ngayon sa Davao Crocodile Park and Zoo. Sa mga nagtatanong tungkol sa entrance fees, tingnan nyo na lang po sa screen. Nandito po kami for a special reason at iyon ay ang tumingin ng kapibara. Yes po, pero na po dito sa Crocodile Park at gustong gusto yan ng anak ko. Pero before that, this Philippine Selfin Lizard ang sumalubong sa amin at hindi gumagalaw na parang statwa. Luckily at hindi kami naghintay na matagal at ito na yung gusto naming makita ang capybara. Maliliit lang pero ang dami nila. Last time na nakita namin sa Japan ay ang lalaki din. Sobrang tuwa ng anak ko at nakita niya ang capybara ng Pilipinas. At dyan po nagtatapos ang aking vlog. Charis, marami pa yan. From the name itself, Crocodile Park, marami din kami nakitang sobrang lalaki ng buhaya. Wow! Parang tulog ata sila kasi ayan no, hindi gumagalaw. Meron ding maliliit na buhaya. Ang pagkakaalam ko, pwede mo din yan atang pakainin. Comment down below sa may alam. Ngayon lang din ako ulit nakakita ng sobrang daming buhaya. Sa Japan kasi minsan isa lang. May nakita din akong wallabies na minsan na pagkakamalang kangaroo. Ayan oh, sobrang liit lang din niya. Tapos kumakain siya ng dahon. Akala ko mag-isa lang siya. Pero meron din pala silang kasama at madami sila. Sumisilong lang din pala sila sa ilalim ng halaman. Sobrang init din kasi ng panahon. Kaya ayun, nagtatago lang din sila. May mga hayop din talaga na dito ko lang din nakikita sa Pilipinas. At syempre, ang Pilipinas ay kilala din sa bansa kung saan makikita mo ang Philippine Serpent Eagle. Grabe, iba rin pala sa feeling kapag sa personal mo nakikita ang agila. Meron ding mga pagong na makikita mo dito. May malalaki at meron ding maliliit na ayan, nagsiswimming sa pond. Wow! Marami na rin siguro ang nagbago sa Crocodile Park. Di ko na ma-recall talaga dahil kinder pa ako nung nakapunta ako dito. Itong fossil naman ng dugong na ito ay nakita din daw sa Talikod Island sa Samal. At dito ako namangha sa hayop na to. Grabe ang itsura nito, lalo na ang mga legs ay parang dinosaurs talaga. Tsaka nagulat din ako sa sounds niya na parang tunog ng malahiganting hayop. Dali na at ating pakinggan. Palit na siya. Hungry. Mabilis din daw to tumakbo. Sing bilis ng sasakyan. Kaya ako sa'yo, besh, magtago ka na lang. Ang lifespan ng cassowary, flightless bird na ito ay umaabot sa 18 to 20 years sa wild. Pero kapag nasa zoos o sa wildlife parks ito ay umaabot ito sa 40 to 50 years. Sobrang cute nitong malaking orangutan. Tingnan mo naman, hinihiliran niya yung pagkain na binibigay sa kanya ng staff. Tsaka napaka-healthy naman ng mga kinakain niya. Yan prutas. Naku, ang sarap niyan. Iba-ibang pagkain Nakakatuwa lang kasi tingnan mo, ang saya niyang kumain. Kudos din sa Philippine Crocodile Park, no? Kasi mayaman sila sa pagkain dito. Kita mo namang talagang napapakain yung mga hayop. Gusto ko rin yung ganyan. Yung pagkain lang ba yung iniintindi, hindi buhay ng ibang tao. Charis! ML lang. So far, ito na yung pinakamalaking orangutan na nakita ko sa tanang buhay ko. Even sa Japan, di pa ako nakakita ng sobrang laking orangutan. Amazing! Dito naman sa bandang ito ay more different kinds of birds pa tulad nitong dove o kalapate. Meron din naman silang mga parrots. Kapag nakakita ako ng hayop talaga, nakakagaan sa feeling na para bang bumabalik ka sa pagkabata. So, lilibutin lang talaga namin itong zoo from the start. Kaya yung mga ipapakita kong hayop ay very random. Pwede rin talaga mag-tour guide sa loob ng zoo. Yun, ma-explain talaga na maayos kung anong hayop ito. Nag-o-offer naman sila kung gusto mo ng tour guide. Dito naman sa bandang to ay ang ating beshing sawa. Mukhang tulog pa nga ito Yung sawa naman is hindi siya venomous pero pag napaliputan ka nito ay nako, tsugoy ka rin. Kaya
Pag may nakita kang ganito ay tumakbo ka na talaga. Ang python or sawa ay humahaba hanggang 23 to 25 feet long. Meron din tayo nakitang berding iguana, isang uri ng butike na para silang maliliit na dragon, no? Ito namang ibon na ito na kilala sa tawag na Brahminy kite ay madalas pinagkakamalang agila or eagle. Maliit lang itong Brahminy kite kaysa agila at lumilipad sila ng may pares. Akala ko naman nung una ay kambing. Yun pala, Mindanao brown deer pala. Kasi magkahoy kasi sila ng kulay ng kambing. Malalaki sila actually kaysa doon sa Japanese deer na may mga white patches sa body nila. Ito naman is very dark yung color nila at saka malalaki sila. Yung Japanese deer naman is maliliit lang din. Itong Mindanao brown deer is belong na din sila as endangered animal. Pero teka lang, medyo kakaiba din to si Beshi brown deer. Panayang ikot. Medyo nakakahilo din yung ginagawa niya, no? Ito naman ang peafowl or peahen, babaeng peacock. May nakita din kaming sobrang cute na kwago na para bang batang laging nakangiti. Ayan o, nakatingin lang siya. So sa bandang dito naman ay marami ka pa makitang buhaya. Maliliit lang siya dito. So ayan, kakatapos lang nilang kumain kasi may mga bloodstains pa. Grabe, sobrang dami, no? Minsan tao sila, charis, lang. So ayan, great experience kasi nakabalik ulit ako dito for how many decades. Meron ding deer dito. Ayan, may mga zebras na dati wala din daw to. So dito naman may makikita kang palm kakadu. So they are rare birds and they are vulnerable. So mahina din sila and they are listed as endangered species na. So sa tabi naman niya ang Indian peafowl. Ito daw yung male na peacock. So naghihintay ako na bubuka yung feather niya. Kaso sabi nung isang guide na bubuka lang daw yan pag may nakikita siyang maganda. So unfortunately walang maganda. Charis. Known as the biggest bird in the world, ang ostrich. So may nakita kaming tatlo dito, nagpapahinga lang din sila. Tapos sa tabi naman ng mga ostrich ay may mga tupa akong nakikita. So iyan si Pumba. Ang wild boar. So mag-isa lang siya pero kumakain siya ng saging. Tapos dito may nakita akong kapibara ulit. At ayan, sobrang colorful ng mga carfish. Sobrang nag-enjoy yung anak ko sa pagbibigay ng mga esa or yung nila pagkain. So ito naman yung pinakamalaking crocodile na huli sa Bunawan Lake, Philippines na si Lolong. So sobrang haba niya. Ayan. So nilagyan pa nila yan ng statue dyan. So nagpa-picture kami dyan kanina. Sobrang haba, no? Wow! Tapos ito, akala ko patay na. Kasi hindi gumagalaw eh. So, ayan, may mga buhaya din na kami nakikita. Tapos ito, yung tiger. Actually, may white tiger kanina. Hindi ko lang na-videohan. So, ayan. Wow! So, meron ding lion dyan sa tabi ng cage nila. So, hindi pwedeng i-free lahat. At ayan, nag-showtime pa siya sa harap namin. So, alternate lang sila kasi pag ilabas lahat, naku baka mag-away naman. So, meron din kami nakitang bald eagle. So, ang daming eagle namin nakikita. At dito, pag hapon na may nagsa-showtime dito sa bandang to, malaki siya. At syempre may audience. So, ayan, palakad na kami. Actually, malapit na kami sa labas nito. So, ayan. Nilibot lang muna kami. Ayan, nagpa-picture sila dyan sa tsuwa ng snake. Tsaka ito, may nakita rin kaming buhay na buhaya dito. Parang buhay patay. Ano ba? And then, meron din pala sila ditong fire dance show. So, ilalagay ko na lang dito sa screen para malaman nyo yung schedule. Meron din silang mga services or offers na ganito kung gusto mong merong family picture, ayan. So, need lang ng bayad. At meron ding ahas,
kung gusto mong hawakan. Ayan. Tsaka meron din silang food available dito na crocodile meat meals. Ayan. Meron din silang souvenir shop. So, ayan. At may mga kain din, may mga snacks din sila dito. So, nagtingin-tingin lang kami dito pero bumili kami ng konting mga souvenir, especially sa mga snacks. Expected na talaga na medyo pricey din pero at least kahit konti ay bumili pa rin kami. And then, pagkatapos namin magbayad ay lumabas na rin kami. Dito sa gilid ay meron diyang mga store, mga souvenir shop. Tapos, pumunta rin kami sa SM Lanang para magpalamig kasi sobrang init ng panahon nung pumunta kami. So, yun guys. Yun lang muna yung vlog natin. Sana nag-enjoy kayo at thank you sa panonood. And this is Janice saying matane!